pong the best. Sige po, purihin natin po yung Yahweh Shaddai. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. We glorify your Thank name, you, O Lord. God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We welcome your presence, O God, in this place, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We love you, Lord. Continue to bless us, O Lord. Lord, we pray. Continue to renew our spirit, O God. Hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon, Ikaw ang manahan sa aming puso. Patuloy na binubuksan namin, Panginoon, aming puso upang Ikaw ay makapasok, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, dwell in our lives. Praise Jesus. Come, Holy Spirit. Renew me, O God. Come, Holy Spirit, renew me. Come, Holy Spirit, bless me. Come, Holy Spirit, teach me to pray. Holy Spirit, dwell in me. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, anoint me. Come, Holy Spirit, fill me. Come, Holy Spirit, use me today. Holy Spirit, dwell in me. Pour out your Spirit, O God. Pour out your grace, fill this place. Let your people feel your warm embrace. Touch our hearts with fire, burn with desire. Holy Spirit, dwell in our lives. Pour out your grace, fill this place. Let your people feel your warm embrace. Touch our hearts with fire, burn with desire. Holy Spirit, dwell in our lives. Holy Spirit, dwell in our lives. Holy Spirit, dwell in our lives. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi nga po no, sa kanyang mga salita sa Psalm 37:4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen? Praise the Lord. Naniniwala po ba tayo doon? Ito po yung aking laging pinanghahawakan na salita ng Diyos mula nung ako yung nagsimula sa ministry na ito. At talaga pong tunay nga na ang kaligayahan sa Panginoon hindi kailanman mapapantayan ng kahit ano pa man. Amen? Ang kagalakan nagmumula sa Kanya ay tunay nga na walang kapantay. Kaya tayo na mga kapatid, sama-sama tayo nga awit sasamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko, Panginoon! Praise the Lord! Woohoo! Palakpak po natin ating mga kamay. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo.
at magpuri sa'yo. Aking tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Sabihin natin, ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Amen. Hallelujah. Sa banal na tahanan mo, Panginoon, kami patuloy na magpupuri. Sa banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko, kaligayahang di kayang bilhin. Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Amen. Tunay nga ang kasiyang nadarama sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa banal na tahanan mo. Banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan ni kaya Kaligayahang di kayang bilhin. Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Amen. Hallelujah. Tunay na nadarama ko. Praise the Lord. Tunay na nadarama ko. Praise the Lord. Hallelujah. Naramdaman niyo po ba yung pag-ibig ng Panginoon? Amen. Amen. Ayan po, no? Malamig po, di ba? Pero napakainit ng pakiramdam natin sapagkat napakainit ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa kagalakan ng aming mga puso na patuloy naming nararamdaman. Hallelujah. Patuloy po tayong awit sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat sapagkat tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Patuloy niya tayong binibigyan ng buhay at kalakasan. Sabi po sa kanyang salita, sa Psalm 89 verse 1, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generation. Amen. Marapat lamang na patuloy nating ipagsigawan ang kabutihan ng ating Panginoon. Na malaman ng lahat kung gaano kabuti ang ating Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang, lagi siyang nariyan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon hindi nagkukulang. Amen? Kaya't patuloy kami nga awit sa iyo, Panginoon. Patuloy na papurihan ka, pasalamatan ka, sapagkat ikaw ay dakila. Hallelujah. You are forever in my life, God. Hallelujah. Hallelujah.
see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
To God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. There was awesome what was gone through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Salamat po sa biyaya ng buhay na kaloob mo po sa amin sa araw po nito. Narito, Diyos, ang iyong mga lingkod. Lumalapit sa iyo para gawin ang iyong kalooban. Mangusap ka, dakilang Ama naming nasa langit, at ang iyong mga lingkod ay nakikinig. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, di tayo'y iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa pina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 4, simula mga talata 9 hanggang sa susunod na talata. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuhin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah.
Sa Kanya ang lahat ng papuri, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Sige po, bigay niyo po yung mainam yung palakpak na papuri po sa Diyos. Sa Kanya ang lahat iyan, para iyan sa Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Para yan sa mga tagumpay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nakarapat dapat lang natin ibalik sa Kanya ang lahat ng papurit, parangal at pagluluwalhati. Hallelujah. Handa na ba kayong pagpalain ng Diyos? Sinong handa na? Sige, lahat handang tumanggap na ng pagpapala, pwede nang maupo. Isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli na naman tayo naririto at nakakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kanina nabibless din po sa mga awitin, the mission. Ano yung kasunod kanina? Huli, the great awakening. Di po, ang ganda po. Tapos yung joyful nyo po. Ikaw ang hinahanap ko. Di po ba? Napakasarap na kung saan ay nakikita po natin sa maging sa mga awitin. Amen? Nadadarama po natin kung gaano kasaya nakasama natin ang ating Diyos sa buhay po natin. At dito po, sa huling talata na binasa ko po sa Ebanghelyo na ito, ang sabi po roon ay umalis ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ibig sabihin, may gagawin pa sa ulit. Amen? May nais pa siyang gawin ulit para sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang sabi po sa sulat ni San Pedro po, Kabanata po 5 talata 7, ang sabi po diyan, ang dyablo ay parang leon na umaatungal na nag-aabang ng kanyang masisila. Amen? Parang leon na nag-aatungal na kung saan nag-aabang ng kanyang masisila. Dito po, habang ang isang Kristiyano ipinapakita na sa kalinga po ng Diyos, hindi umaalis sa kalinga ng Diyos, ang dyablo ay nakaabang lang. Amen? Nakaabang lang po siya, hindi niya pwede na kung saan saklawan ang buhay mo nung sandali po na yan habang ikaw ay nasa kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Kanina sabi po ni Father sa pasimula niya kanina sa Ebanghelyo po, nung siya po naghuhumili, sabi ni Father kanina ay, ang ating Panginoong Hesukristo ay talagang inempty niya ang kanyang sarili. Amen? Para na kung saan may italaga niya ang kanyang sarili sa mission po o paggawa ng kalooban ng Diyos at higit sa lahat para na kung saan ay tayo'y kanyang makasama. Makasama tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa Ebanghelyo po natin mga kapatid ngayon na ating napakinggan po, ito po yung matapos bautismuhan ang ating Panginoong Hesukristo, matapos sa bautismuhan, dinala siya ng banal na Espiritu doon sa ilang. Ang lugar na ilang ay lugar ng kawalan na tinutukso siya ng dyablo nung sandali na yan na ang bato ay gawing tinapay. Amen. Ang bato ay gawing tinapay. Ayan. Ngayon po, at ang isa pong tukso po dyan na dinanas ng ating Panginoong Kristo nung sandali na yan, inaalok siya ni Satanas na kung saan ay ibibigay ang lahat ng kayamanan ng mundo sa kanya basta sambahin niya lang si Satanas. Amen? Basta kalimutan niya lang ang Diyos at si Satanas ang kilanling Diyos sa kanyang buhay. Pero hindi po natukso ang ating Panginoon sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, nasusulat ang Panginoon mong Diyos. Amen. Ang Diyos at Panginoon mo lamang ang siya mong paglingkuran. Amen. Sinasabi niya po yun kay Satanas. Mga kapatid, dito po ngayon sa gospel po natin, dito naman po ay dahil po ang ating Panginoon may pagsubok na naman tinutukso nung sandali po na yan na patunayan niya sa buhay niya kung gaano katotoong may Diyos at kung gaano katotoo ang salita ng Diyos. Amen? Sa anong paraan, ang sabi ni Satanas, kung totoo nga talagang may Diyos at totoo yung salita ng Diyos, sige nga magpatihulog ka nga kung may Diyos nga talagang sasalo sa iyo. Amen. Gusto niyong subukan mamaya. Ayan, pero anong sabi ng Panginoong Hesukristo kay Satanas? Huwag mong subukin ang iyong Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Dito po mga kapatid, isa lang ang nais po ng ating Panginoong Hesus na kung saan sinabi minsan sa Ebanghelyo ni San Lucas, may tao po doon na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Una sa mga alagad ng Panginoong Hesus, humihingi siya ng tulong na ang kanyang anak ay naalipin ng masamang espiritu ay palayain sa pagkaalipin ng masamang espiritu pero hindi mapalayas ng mga alagad. Nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo, lumapit yung ama ng bata sa Panginoong Hesus at humihingi ng tulong doon sa kalalagayan ng kanyang anak. Nung sandali po na yan, ang sabi po ng ama po ng bata na to sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, inilapit ko ito sa inyong mga alagad pero hindi nila mapalayas. Kaya kung may magagawa kayo, tulungan nyo kami. Amen? Ang sabi ng ama ng batang ito, kung may magagawa ka, tulungan mo kami. Ang sagot ng Panginoong Hesukristo, inulit ng Panginoong Hesus, kung may magagawa, ulit na, tanong ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na hindi mo na kinakailangan subukin pa ang Diyos. Ang kinakailangan lang, manalig ka sa Kanya, at pangalawa, sundin mo lang yung Kanyang sinasabi. Amen? Sundin mo lang kanyang sinasabi at doon natin makikita kung gaano katotoong may Diyos at kung gaano katotoo ang salita ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang Diyos po ay hindi niya kinakalimutan ang kanyang pangako. Pangalawa, ang Diyos po mga kapatid ay tinutupad niya ang kanyang pangako. Amen. Dito po sa aklat po ni Malakias, kabanata po ay, sa aklat po ni Malakias, kabanata po ay 3, at talata po ay 1, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus, malakas na papuri para sa Panginoon, na sinasabi po ay ang ganito mga kapatid. May sinabi po, narito ang sinabi, narito ang tugon ng makapangyarihang si Yahweh. Ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Sino po yung tinutukoy dito sa aklat ng Malakias, kabanata 3, talata 1? Ang sabi po, ipapadala ko sa inyo ang aking sugo na mauuna sa akin para ihanda yung aking daraanan. Sino po yun? Si Juan Bautista po iyon. Amen? Na ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanata po ay 1, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Kabanata 1 at talata po ay 5. Nang si Herodes ang hari sa Judea, may isang saserdote na ang ngalan Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tungtunin ng Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. O, tingnan niyo po, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? Namumuhay sila ayon sa panuntunan, utos at panuntunan ng Diyos. Pero wala silang anak. Amen? Wala po silang anak. Para minsan, parang kulang Lord, nalulugod ka sa amin, pero may kulang sa buhay namin. Amen? Yung kulang kaya na yun, kayang ibigay ng Panginoon? Dito po, ang sabi po, matanda na sila, baog pa. Amen. Kung posible siguro nung video bata pa sila, kahit baog baka sakali. Amen. Pero siguro kung baog na tapos matanda pa, may pag-asa pa kaya? Pero ang ibig daw sabihin, ibig sabihin ng salitang Zacarias, ang sabi po ay,
hindi nililimot ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Remember His promise. Pangalawa po yung Elizabeth po, ang ibig sabihin naman po ay keep His promise. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Amen? Yun ang ibig sabihin ng kanilang mga pangalan nung sandali po na yan, mga kapatid, na kung saan ang pangako po na ito ng Diyos, hindi niya nililimot. At ang sabi po'y kanyang tinutupad. Amen. At ito yung katuparan doon sa pangako ng Diyos na kung saan ang tagapagligtas ay darating at bago dumating ang tagapagligtas sa templo, ang sabi po, mauuna muna yung kanyang sugo at naganap ito dito po sa buhay ni Zacarias at ni Elizabeth nung sila po ay magkaroon ng anak na si Juan Bautista. Ang sabi po dito sa talata 13, ngunit sinabi nito sa kanya, nagpakita yung anghel kay Zacarias nung siya'y naglilingkod sa templo, nung siya'y naatasan na siya maghahandog doon sa templo. Ang sabi dito, ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Dininig ng Diyos ang dalangin mo. Amen? Ano kaya dalangin ni Zacarias at ni Elizabeth? Magkaroon ng anak kahit baog na. Amen? Kahit matanda na ang kanilang panalangin pa rin, magkaanak. Purihin natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit matanda na, yun pa rin ang kanilang panalangin. Hindi nawawalan ng pag-asa. Amen? Dahil alam nila, ang Diyos hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Ang Diyos ay tinutupad ang kanyang pangako. Kaya ang sabi po dito, dininig ng Diyos ang inyong dalangin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo na kahit sila'y matanda na, alam nila ang Diyos ay may magagawa sa buhay nila. Kayang gawin, kaya pa rin ibigay ng Diyos ang kanilang kahilingan. Matagal na sigurong kahilingan ito. Biro mo mula pa lang sila mag-asawa, baog na. Alam mo nang walang pag-asa. Amen? Alam mo nang maari wala ng pag-asa, kapatid, lalo na tumanda pa sila. Amen? Pero yung kahilingan patuloy na ipinaparating sa Diyos. Amen. Patuloy na humihingi sapagkat hindi po nawawalan ng pag-asa. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. May matagal na ba kayong kahilingan? Sino po may matagal ng kahilingan hindi pa dumarating? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, darating na. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay po yung kanilang kahilingan. Amen. Ang sabi po, si Yahweh po, kaya yung ating kahilingan, sabi po, wag mo nang subukin pa ang Diyos. Manalig ka na lang. Amen. Na ang Diyos po na to ay hindi po sinungaling. Pag sinabi ni Satanas, wag ka nang maniwala pa sa Diyos, wag ka nang maniwala sa salita ng Diyos. Amen? Pero ang sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Ano ang papakinggan nyo? Magtiwala. Amen? Kapag sa iyo ang banal na Espiritu, yung salita na yon ang panghahawakan mo sa buhay mo. Purihin po natin ang Panginoon. Lagi natin tatandaan dito po, ang kausap ng Panginoong Hesus, nung siya po nung sandali na yan tinutukso ay dalawa. Dalawa yung nangungusap sa Panginoong Hesus. Una, yung dyablo. Yung pangalawa, yung Espiritu. Yung Espiritu na nagsasabi sa kanya, nasusulat. Na nagpapaalala sa ating Panginoong Jesucristo kung ano yung salita ng Diyos. Amen? Kaya kapag nagsalita si Satanas dito sa kaliwa, magsasalita si Lord, ang Espiritu dito sa kanan. Amen? Ayan, magsasalita ang Espiritu dito sa kanan, mga kapatid. Ihatid sa Panginoong Hesus
yung salita ng Diyos. Amen? Kaya laging sagot ng Panginoong Hesus kay Satanas nasusulat. Amen? Kung anong dinadala sa kanya ng banal na Espiritu na nasusulat, mga minamahal kong kapatid, yun po ang sinasagot ng Panginoong Hesus kay Satanas at yun yung kanyang pinaniniwalaan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat po ng Bilang, kabanata po ay 23 at talata po ay 29 o 19. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, ng salita po ng Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa, ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Dito po, may sinabi po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 6, at talata po ay 17. Ang sabi po rito, gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa na ang pangako niya'y na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templong panlangit sa dakong kabanal-banalan. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. May dalawang bagay dito na sinasabi po, mga kapatid, na kung saan ay hindi po ang Diyos sinungaling. At ano yung dalawang bagay na yan? Ang sabi po, yung dalawang bagay na yan ay yung kanyang pangako at yung kanyang sumpa. Amen. Na yung pangako na yan at sumpa po, ang sabi po dyan ay gagawin po iyan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung dalawa pong iyan, pangako at sumpa. At dito po, dahil po dyan, tayong tagpo ng kalinga sa Panginoong Hesus, tayo po ay panatag. Amen? Dahil alam natin, gagawin niya ang pangako pong ito. May sinabi po dito sa talata po 11, ang pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo panlangit, sa dakong kabanal-banalan. Ano yung sinasabi po dito, umabot sa kabila ng tabing ng templo? Nung si Jesus po ay namatay, nung siya po ipinako sa krus at namatay, ang sabi po, yung tabing ng templo na nakatakip doon sa kabanal-banalan ay napunit mula taas hanggang baba. Amen? Napunit iyon mula taas hanggang baba. Nang ibig ipakita po dito, dati ay kung sino lang mapili para pumasok doon sa templong iyon, mga kapatid, ang sila lang papasok tulad ni Zacarias nung panahon na sila'y maghahandog. Sa pangkat ng mga saserdote, siya ang napili para pumasok sa kabanal-banalan na dako para maghandog doon sa ating Diyos. Ngayon, nung si Kristo ay mamatay at imihandog ang kanyang sarili, yung templo, yung tabing ng templo ay napunit mula taas hanggang baba. Na ano ang ipinapakita nito sa atin? Ipinapakita sa atin, bukas na. Amen. Bukas na yung dakong kabanal-banalan, mga kapatid, para na kung saan ang pagpapalang ipinangako ng Diyos ay malaya nang dumaloy sa buhay natin lahat. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malaya na po yan makadaloy po sa atin na ang sabi po dito sa sulat po
Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, talata 11, kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dahil sa kamatayan ni Jesus, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan na naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaong baga ang kanyang katawan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa sapagkat ang sabi po diyan, tapat ang nangako sa atin. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na dahil po sa kamatayan ng Panginoong Hesus, hindi lang po na kung saan ipinapakita bukas na sa atin yung langit, mga kapatid, bukas na sa atin ang langit, mga kapatid, hindi lang po yun pinapakita, kundi sabi po dyan, pati tayo nilinis na ng ating Panginoong Kristo para tayo ay magiging karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Upang yung mga pagpapala na iyan ay mahingi natin sa ating buhay. Amen. Ito yung pangako po, mga kapatid, na noong sandali na yan, ang sabi po ng Diablo sa ating Panginoong Kristo, kung totoo ang salita ng Diyos at totoo may Diyos, magpatihulog ka. Alam niyo kung saan naman kinuha talaga yan. Amen? Doon yan kinuha sa Salmo 91 na ang sabi, dalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Na ang sabi po roon, nasusulat, di ba? Sasaluin ka ng kanyang mga anghel para hindi ka matisod sa matalas na bato. Na kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ba? Hindi ka maano sa mga serpiente, leon mababangis. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Doon po yan na kung saan sabi ni Satanas, kung totoo iyan, sabi niya, sige nga ipakita mo nga, tumalon ka nga dyan. Ano? Yan. Pero dito, ipinapakita po sa atin, hindi sinungaling ang Diyos. Amen. Hindi sinungaling ang ating Diyos. Sa dalawang salita niya, ang sabi po dyan, hindi siya magsisinungaling, yung kanyang pangako at yung kanyang sumpa. At ipinakita po dyan kung paano ito tinupad ng Panginoong Hesus nung ialay niya ang kanyang buhay para po sa atin, para na kung saan mabuksan. Amen. Ang durungawan ng langit para ibuhos sa atin ang masaganang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos na buhay. Hallelujah. Kailan po ito, yung pagsubok na yan, yung tukso na iyan, na naranasan ng Panginoong Hesukristo, na kung saan nung sandali po na yan ay tila baga yung ating Panginoong Hesukristo, sinusukat yung kanyang tiwala sa Diyos, sinusukat yung kanyang paniniwala sa magagawa po ng Diyos, sa salita po ng Diyos. Ito po ba'y naranasan nyo na sa buhay nyo? Kailan nyo ito naranasan? Kailan nyo ito nararanasan? Nararanasan natin ito kapag tayo na sa matinding pagsubok. Amen. Pag dumating ang matinding pagsubok sa buhay po natin, doon po nangungusap si Satanas na hindi totoong may Diyos. Doon nangungusap si Satanas na hindi totoo ang salita ng Diyos. Amen? Kasi ipamumukha sa iyo ni Satanas kung totoong may Diyos at kung totoo ang salita ng Diyos, sinabi ng Diyos, gagaling ka sa karamdaman mo, bakit hindi ka gumagaling? Amen? Sabi ng Diyos, tutulungan ka niya sa mga problema mo, bakit hanggang ngayon may problema ka? Amen.
Kaya minsan ipinamumukha yan sa atin ni Satanas. Tinutukso tayo ni Satanas na kung saan talikuran ang Diyos sa buhay po natin dahil hindi totoo yung kanyang sinasabi. Dahil mga kapatid, ipinamumukha sa atin ni Satanas kung ano sinabi ng Diyos, bakit hindi yan ang nangyayari sa buhay mo? Amen. Di po ba? Ang sabi ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, hindi ka magkukulang tapos mawawalan ka ng trabaho. Asan ang Diyos diyan? Di ba? Asan yung salita ng Diyos na sinasabi niya? Na ang isang katulad mo, hindi niya pababayaan, hindi magkukulang. Paano ka ngayon? Wala kang trabaho. Amen? Dumarating iyan sa buhay po natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Diyan po sinusukat kung gaano ang ating pagkilala sa Diyos at ang ating pagkilala sa salita ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Nasa atin, alam po natin yan, nararanasan po natin yan. Amen? May problema ka na nga. Minsan may problema ka na sa trabaho mo. Aawayin ka pa ng mga mahal mo sa buhay. Patong-patong na problema mo. Hindi po ba? Minsan patong-patong na problema mo, sasabihin mo, ano ba naman buhay to, Lord? Di ba? Para hindi naman ito, Lord, yung mga pangako mo sa akin. Di ba? Minsan nagtatanong tayo sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, sa ating Jesucristo, ang sabi nga po dito ng Panginoong Jesus, huwag mong subukin, manalig ka lang. Manalig ka lang. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pababayaan ka kaya ng Diyos? Meron na ba sa inyo dito pinabayaan ng Diyos? Hindi pa, mga kapatid, wala pang pinabayaan sa atin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi sa isang awitin, kailan ka iniwan ng Diyos? Iniwan ka na ba ng Diyos sa buhay mo? Kailan man hindi siya nangiiwan, tayo lang ang nangiiwan. Amen? Tayo lang nangiiwan, mga kapatid, sa Panginoong Jesus. Dito po, sa punto pong ito, mga kapatid, hindi ito madali sa buhay natin kapag dumaraan tayo sa pagsubok. Amen? Alam po natin na ang pagsubok hindi para patatagin minsan ang ating pananampalataya. Amen? Ang pagsubok talaga, hihilain ka talaga para manghina ka. Amen? Para manghina ka, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Alam po natin iyan. Nararanasan natin iyan minsan sa matitinding pagsubok, minsan, mga kapatid, sa buhay po natin. Manaramdaman natin yung panlalamig. Minsan hindi tayo nakakadalo sa gawain. Amen? Totoo po yan. Subalit dito natin makikita na kung saan sa buhay po natin, kung paano natin kikilanlin ang tinig at salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tingnan nyo si Job. Balikan natin yung buhay ni Job. Si Job mayamang tao. Si Job walang katulad, ipinagmamalaki ng Diyos. Si Job. Amen? Pero isang araw dumating ang pagsubok sa buhay ni Job, na lahat tinatangkilik ni Job na wala. Amen. Hindi pa naging masaya doon si Satanas nung alisin ang lahat na nagpapasaya sa buhay ni Job. Pati anak niya inalis. Amen. Isang araw lahat naganap iyon. Amen. Lahat yun. Nasuliran ni na yon sa buhay ni Job, isang araw naganap lahat iyon. Siguro, minsan sinasabi po natin, kapag dumarating ganung problema, para kang sinukloban ng langit. Amen? Pero mas maganda na lang, basta langit ang sumuklob. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kapag langit ang sumuklob, langit pa din. Amen? At tiyak kapag langit yan, tiyak may pagpapala pa rin iyan. Amen? Ayan. Ngayon po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, dumating ang punto po na hindi pa natuwa si Satanas. Anong sabi ni Satanas? Ang tao, kapag sinaktan mo, diba, kunin mo na ang lahat sa tao, huwag mo lang siyang saktan. Sabi ni Satanas, sandali na yan,
Kaya para kay Satanas, kapag ang tao dumaranas na kung saan nasasaktan na siya, pwede na ang tao ay magbago ang kanyang puso't isipan at itakwil ang Diyos. Kaya nagkaroon si Job ng matinding karamdaman. Nung si Job ay meron ng matinding karamdaman, ito na ang sabi ni Satanas sa kanya. Ang sabi ni Satanas kay Job, nung sandali po na yan, palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po na muli sa ating Panginoong Jesus. Kinausap ni Satanas si Job. Ito ang sabi ni Satanas kay Job, pakinggan niyo po. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Amen? Ang sabi ni Satanas, ginamit pa ni Satanas yung asawa ni Job na dapat siyang magpapalakas kay Job. Amen? Na siya dapat ang magbibigay kay Job ng salitang, huwag kang sumuko. Amen? Magpakatatag ka, pero nung sandali na yan, yung asawa ni Job ang ginamit ni Satanas na ang sabi niya, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang iyong Diyos, itakwil mo na ang Diyos nang ikaw ay mamatay na. Na parang sinasabi ng kanyang asawa, mabuti na ang mamatay kaysa umasa ka pa sa Diyos na wala naman. Amen? Sinasabi ni Satanas, mas maganda na lang mamatay ka kaysa aasa ka sa Diyos na hindi naman totoo ang kanyang mga sinasabi sa iyo. Pero anong sagot ni Job nung sandaling iyan? Itong tanging sagot ni Job sa kanyang asawa. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila na nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Amen. Anong sabi ni Job nung sandali na yan? Bakit? Ang Diyos ba'y Diyos lang kapag kaginhawaan? Kikilanlin mo lang ba siyang Diyos? Sasambahin mo lang ba siya kapag may pagpapala? Paglilingkuran mo lang ba ang Diyos na ito at susundin ang kalooban niya kapag may pagpapala? Pero ang sabi ni Job sa kanyang asawa, wala man ang mga bagay na yan. Siya pa rin ang Diyos na sasambahin ko. Siya pa rin ang Diyos na paglilingkuran ko. At ito yung tukso rin sa ating Panginoong Kristo na ang sabi ni Satanas, nakikita mo bang yaman ng mundong iyan? Lahat yan ay ibibigay ko sa iyo, itakwil mo lang ang Diyos at ako ang paglingkuran mo. Amen? Pero anong sabi ng Panginoong Kristo? Iisa lang ang dapat mong paglingkuran. Wala man ang mga bagay na iyan, iisa lang, ang Diyos mo lang ang dapat mong sambahin at paglingkuran sa buhay mo. Ito po si Job, mga kapatid. Sa huling bahagi ng aklat ni Job, mga kapatid, sa kabanata po ay 42, itong sinasabi po dito sa huling talata, na ang sabi po sa huling talata, kabanata 10, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Amen? Ang sabi po diyan, dun sa bandang huli po, ang lahat ng nawala kay Job, ibinalik ni Yahweh. Doble pa. Amen? Doble pa. Tapat ba ang Diyos sa kanyang pangako? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang sharing po ng ating isang kasister, dito po siya. Ang sabi niya, Brad, yung aking anak, college na pareho, pero hindi ko sila kayang i-enroll nitong enrollment. Yung isa na lang. Pero hindi ko kayang sabihin sa anak kong babae na hindi siya makakapag-enroll ngayon. Uunahin dapat yung isa. Pero sabi niya, hindi ko kayang sabihin, ayaw kong masaktan. Ang sabi niya sa asawa niya, paano natin sasabihin? Hindi talaga kaya. Hindi kaya, ang sabi niya. Pero ang sabi niya, hindi niya masabi kasi ayaw niyang masaktan yung kanyang anak.
Alam niyo po, sabi niya, taon-taon, nagbibigay din naman ng bonus yung kanyang amo. Taon-taon. Pero magbigay man yung amo niya ng bonus, ang sabi niya, hindi pa rin sasapat. Kaya kinakailangan, iisa lang ang mag-i-enroll. Ang sabi niya, hindi ko kayang sabihin sa anak ko yun. Sabi niya, bahala na yung asawa ko, bahala na lang si Lord. Sana maunawaan niya. Pero nung nagbigay ang boss niya ng bonus, nung magbigay ang boss niya ng bonus, ang sabi ng boss niya, ito yung bonus mo, dinoble ko. Dinoble yung bonus niya. Tuwan-tuwa siya. Sa harapan ng boss niya, naglulundag siya. Sa tuwa. Kaya sabi ng boss niya, bakit? Bakit? Kasi ang sabi niya, hindi maka-enroll yung anak ko. Yung isa ko lang anak sa college ang mag-i-enroll. Pero ngayon, makaka-enroll na kasi dinagdagan nyo yung bonus ko. Tumalikod yung amo niya, pumasok ng CR. Paglabas ng amo niya, namumugto yung mata. Umiyak. Ang sabi ng kanyang amo, kasi nung pumasok siya, nakatatlong renyo na siya. Ang sabi ng kanyang amo, ang sabi niya, hanggang kailan mo gustong maglingkod sa amin? Nung una siyang pumasok, nung in-interview siya, sabi niya, may mga pinaaral akong anak. Kung maari, kung hanggang sa makatapos yung aking mga anak. Pero nung bigyan siya ng amo niya ng bonus nito, ang sabi ng kanyang amo, kahit tapos ng mga anak mo, huwag kang umalis sa amin. Nakikita ng Diyos. Sinasabi kasi natin minsan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Depende sa ginagawa mo. Amen? Kung ang ginagawa mo, hindi naman umaayon sa kalooban ng Diyos, hindi naman dahil doon sa pananalig mo sa ating Diyos, paano kikilos ang Diyos sa buhay po natin. Pero dito nakikita po natin mga kapatid, nung buksan ng Panginoong Hesus, nung mapunit yung tabing isang palatandaan na yung ating dalangin ay nakakarating na sa Panginoon. Kanina si sister, anong panalangin ni sister? Humingi na ng tawad eh. Amen? Pero isang katotohanan, mga kapatid, yun po ang tamang panalangin para dinggin tayo ng Diyos sa oras na yan. Amen? Dahil ang tunay pong hadlang sa ating panalangin, yung ating mga pagkukulang. Pero sa oras na yan, kapag tayo po yan ang ating hiningi sa Diyos, yan po yung panalangin na unang dinirinig ng Diyos para dumaloy sa atin ang pagpapala po ng Diyos. Dito, nakita ng Diyos ang hirap ng damdamin ng isang ina. Yung damdamin ng isang ina na may pananalig sa Diyos, hindi binaliwala ng Diyos. Kung ano ang kanyang pangako na pinanghahawakan ng taong itong nananalig sa kanya, tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Tinupad ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yan ang Diyos na kung saan kasama nyo sa bansang ito. Yan ang Diyos na tumawag sa inyo sa gawain na to para na iparating sa atin. Hindi niya tayo iniiwan sa lugar na to. Hindi niya tayo pinababayaan. Nariyan siya lagi para dinggin ang ating mga dalangin. Mga kapatid, sa Panginoong Hesus, anumang pagsubok na daanan mo, manalig ka lang. Manalig ka lang sa ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Dininig niya yung dalangin ng ating sister po na ito. Kasi ang sabi niya nga, hindi niya nililimot ang kanyang pangako. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Tumayo po tayo lahat. Palitan natin yung kailan ka iniwan. Okay. Sige. Okay.
Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Huwag ka lang lumayo sa Kanya. Manatili ka lang sa Kanyang kalinga. Isa lang ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Si Jesucristo'y muling nabuhay para yung pangakong ito, tuparin niya sa buhay natin. Isang buhay na Diyos ang nangangako sa atin. Isang buhay na Diyos ang nangangako, ang nanunumpa na gagawin niya anumang salitang binitawan niya at pangako para po sa atin. Hallelujah. Kailanman hindi ka iniwan ng Diyos, kapatid. Lagi siyang naririyan. Naririyan siya sa tabi mo lagi. Minsan hindi mo lang siya mapansin, pero ang Diyos lagi kang pinapansin. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi kayo'y balikan bibiruin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingit sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman ibibuhin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't alas, kapayapaan at kalakalan ay nanggagaling sa Kanya. Landas natin ay Kanyang tutuwirin at di papabayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos?
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang aming kanlungan. Sa iyo meron po kaming katiyakan. Marami ng suliranin, Panginoon, na aming naranasan at dinadanas ng sino paman o Diyos sa daigdig po nito. Subalit hindi mo kami hinayaan mapaniwara o Diyos ang aming buhay. Hindi mo hinayaan na sa gitna ng mga problema ang aming naranasan, masadla kami sa kapahamakan. Amen, Lord. Because Panginoong Jesus, naririyan ang iyong saklolo sa buhay po namin. Naririyan ka na dumirinig ng aming mga dalangin. Amen. Ito ang aming ipinapasalamat sa iyo, Diyos. Tinuruan mo kaming magtiwala sa iyo. Yes, Lord. Tinuruan mo kami, o Diyos, na umasa sa iyo. Amen. Tinuruan mo kami na kumilala at manalig sa iyo, Panginoong Jesus. Amen, Lord. Tunay, Panginoong Jesus, kung wala ka, saan kaya kami ngayon sa mga problemang aming dinanas, sa mga problemang aming dinaraanan, Amen, Lord. na minsan hindi namin maubos maisip kung paano namin napagtagumpayan, o Diyos, Yes, Lord. at narating ngayon ang mga pagpapalang tinatamasa namin, Panginoong Amen, Jesus. Lord. Alam namin, Lord, bunga ito ng pagmamahal mo sa amin. Amen. Bunga ito ng katapatan mo, Diyos, sa iyong mga pangako Yes, Lord. nung ikaw ay aming kilanlin sa aming buhay. Amen, Lord. Ilapit sa iyo ang aming buhay. Ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. At ikaw, Diyos, ay aming mapaglingkuran. Salamat, Panginoong Jesus. Dalangin ko, dakilang El Shaddai, tulad ng iyong pangako, na kapag sila'y tumawag, laging handa mo na kami ay pakinggan. Dinggin mo, Lord, ang dalangin ng bawat isa ngayon. Dinggin mo, Lord, ang dalangin ng bawat Amen. isa ngayon, Panginoong Jesus. Ipagkaloob mo, Panginoong Jesus. Yes, Lord. Kasama namin, Lord, itinataas sa iyo ang aming kasamahang choir, Panginoong Jesus. Si Sister Opelia. Saan man siya naroroon, dakilang Diyos, mga sandali po na ito. Dalangin po namin, abutin siya ng pagpalang kamay. Amen. Ano man kanyang pangangailangan, dakilang Diyos, ipagkaloob mo po sa kanya, Panginoong Jesus. Ang mga dalangin ng aking mga kapatid ngayon, ang mga taong inilalapit nila sa iyo, dakilang El Shaddai, Yes, Lord. sa ngalan ng Panginoong Jesus, Amen. na hindi namin kayang abutin. Yes, Lord. Hinihiling namin, Panginoong Jesus, abutin mo sila ng iyong pagpalang kamay. Yes, Lord. Ano mang tulong ang kanilang kailangan na hindi namin kayang ibigay, o Diyos, Yes, Lord. dalangin namin, Ama, iabot mo ang mga tulong na iyan, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin ko, Ama, ang aming mga kapatid na kung saan ay nakakaranas, o Diyos, ma-terminate sa kanilang trabaho, o Diyos. Bigyan mo, Lord, ng panibagong trabaho, Ama, na kung saan pagkalooban mo ng mga among mamahalin sila, Panginoong Jesucristo. Mga amo na kung saan dakilang Diyos, ituturing po sila, o Diyos, na hindi iba sa kanila, Panginoong Jesus. Pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatid, Ama, habang sila naririto sa bansa pong ito, Diyos. Amen, Lord. Hinihiling ko po, ituon mo sa kanila ang iyong pandinig. Yes, Lord. Ilaan mo sa kanila ang iyong kamay, dakilang El Shaddai, sa tuwing sila lalapit at tatawag po sa iyo. Yes, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, ilapit nyo sa Diyos ang mga taong nais yung ilapit sa Kanya. Lahat ng may karamdaman, ipagkaloob ng Diyos ang kagalingan. Lord, dalangin ko po, ang pinsan po ng sister wife ko po, Ama, si Tintin, Panginoong Jesus, abutin niyo, Lord. Ipagkaloob niyo amang kagalingan. Lahat ng karamdamang cancer sa pangalan ng Panginoong Jesus, tinutunaw namin ang lahat ng cancer cells sa mga taong inaalipin ito ngayon din sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Jesus' name. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. In the name of Jesus. Yes, Lord.
Lahat, Panginoon, ng mga anak mo, O Diyos, dakilang El Shaddai na OFW sa lugar ng Hong Kong, Panginoong Jesus. Dalangin po namin, linisin mo sa lahat ng sani ng karamdaman, Amen, Ama, Lord, in sa Jesus' kanilang name. katawan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, lahat ay malinis ng banal na dugo ng aming Penso Kristo sa mga latay at sugat na tamo ng aming Panginoong Jesus. Dalangin namin, dakilang El Shaddai, pawiin mo ang lahat, O Diyos, ng sani ng karamdaman, O Diyos, sa katawan ng lahat ng OFW sa lugar nito, Ama, ng Hong Kong, sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipagkaloob ang masaganang pagpapala, ang biyaya ng magandang kalusugan at kalakasan, dakilang El Shaddai, maging sa kanilang mga pinaglilingkuran na may karamdaman. Dalangin namin ang kagalingan, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Maraming salamat po. Patuloy ka, Ama, maghari sa buhay po namin. Patuloy mo kaming lukuban ng iyong malabay na pakpak at itago, Ama, habang sa bansang ito ng Hong Kong, itago mo kami sa iyong banal na kalinga. Dakilang Diyos, sa kalinga mo tiyak po kami naligtas. At ito po ang nais namin, Lord, panganganlungan, O Diyos, habang wala kami sa aming mga mahal sa buhay, ang kalinga mo, Diyos, sa dako pong ito. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat po. Taas natin ang ating mga prayer request. Narito, Amang, kahilingan ng iyong mga anak sa dako po ito ngayon, Ama. At inihiling ko, dakilang El Shaddai, lahat ng kahilingan po ngayon itinataas, ipagkaloob mo po sa kanila. Ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai, at dalahin ko po, punuin mo, Lord God, ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos, araw-araw na mabubuting bagay na kanilang kailangan, dakilang Diyos. Dalangin ko po, Ama, pagpalain mo ang bansa na to, ang lugar ng Hong Kong, dakilang El Shaddai. Lukuban ito, O Diyos, ng iyong banal na kapangyarihan, dakilang Diyos namin nasa langit. Pagpalain mo ang mamamayan sa bansang ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga Pilipino, O Lord, sa bansa po nito, dakilang Diyos naming nasa langit. At dalangin namin, dakilang El Shaddai, mahayag sa bansa pong ito, sa dako ng Hong Kong, O Diyos, mahayag ang iyong kadakilaan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Patuloy po kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoon. Pasensya na sa biglaang pagbabago. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linga. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang linga. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat.
Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Wednesday. See you tomorrow sa simbahan. To God be the glory.